Hello mga kalasyon, for this video ang aming client ay matagal na naming kliyente ito. Then yung lashes niya, kung papapansin niyo, akala mo tapos na pero hindi. Lagpas isang buwan na nga daw po yung eyelash extension niya. Ako din ang gumawa sa kanya. Pero tignan mo, pak na pak pa rin. Halos 1 month din to, no? So ayun na nga, aayusin ko muna yung hair niya para mailagay ko ng maayos yung headband niya. Para tuloy-tuloy lang din yung paggawa ko sa kanya. Magalagay na muna ako dito ng removal patch. Kailangan muna natin tanggalin yung old extension niya bago tayo maglagay ng bagong set. Sabi nga ni client, ay maganda pa nga daw yung extension niya. Kaya lang, yung isang side ng eyes niya ay kulang-kulang na, may bungi na. Pupunta ro kasi sila sa Boracay. Parang wala pa. Tulong talaga. Kung hindi nga lang tinatanggal ng baby ko, hindi mababawas. Tsaka, nasanay akong after maligo, suklay. Kasi nakaka-ano talaga, Na-maintain. Oo, ano din sa retention yung pagsusukulay. Gat di siya natutuyo, di ka tinitigilan ng paghila mo, suklay, lahat suklay. Pag kasi hindi suklay, gulo-gulo. Tapos pag natuyo, hindi mo na siya mabalik. Maganda talaga pag binabrush talaga siya. Na-maintain. Kahit si Wendy, nagtataka yun. Ba't ang tagal ng lashes mo, sir? Tamad daw siya magsuklay, tas nakasalamin pa siya sa bahay. O, narinig niyo yung sinabi ni Madam. Lagi daw niya sinusuklayan yung lashes niya. Alam niyo na paano magtagal ang eyelash extension. Isa din niya sa dahilan para magtagal ang ating mga lashes. Lagi po natin siyang ibabrush. Yung binibigay po namin na previous na spoolie o brush o mascara wand, yun po yung gagamitin natin pang brush everyday. Ito yung facts as a client na natatakot silang i-brush kasi nga baka daw malagas. Pagka-brush daw baka may matanggal. So, ganito po yan. Once po na binarush po ninyo at may nalagas, normal po yun. Kaya wag po kayo matatakot. Ito in general to, marami makaka-relate nito. Marami tayong na-encounter at marami pa tayong ma-encounter na ganito. As a client, ay ma'am, bakit po gano'n? Nag-brush lang naman po ako, natanggalan po ako. Ay ma'am, nag-brush lang naman po ako, may 3 pong natanggal, may 2 pong natanggal. Ay ma'am, natulog naman po ako, may nalaglag po. So ganito yan. Meron tayong tinatawag na lash cycle everyday. Everyday, may nalalagas sa atin 2 to 3 strands. Yes po, everyday po ay may nalalagas sa atin. Hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, pero meron po yan. Kung napapansin po ninyo sa mga natural lashes natin or sa ating mga kliyente, ay hindi pantay-pantay ang kanilang natural lashes. Isa yan si tinatopic ko sa aking mga student. Katulad din ng sinasabi ko sa kanila, once na magkaroon ng ganong scenario, nagka-encounter sila ng ganong kliyente, ay makipag-usap ng maayos. Huwag tayong mas matapang pa sa kliyente. Kung sakaling matapang pa yung kliyente natin, maging mahinahon pa rin tayo. Pero huwag na natin tanggapin next time. Charis! Kung ako ang tatanungin yung mga kalashroom, kung meron ako na experience na ganon, meron po, isang beses pa lang po kami naka-experience ng ganon, mas grabe pa po dun. I-share ko na rin sa inyo kasi alam kong gusto niyo rin itong malaman, yung mga nangyayari sa loob ng lashroom. So ganito yan, meron kami isang client, sa akin siya nagpa-appointment, ako yung request niya, then dahil hindi ako pwede ng time na yon, iba yung gumawa. Si lash artist JM ang gumawa sa kanya. To cut the story short, meron kaming client na tinanggal niya ng kusa yung pinalagay niya sa aming eyelash extension. Then nagreklamo siya sa amin after 3 days na namamaga daw ang kanyang eyelid. Then tinanong namin siya, hindi ako yung kausap niya, si admin pa rin, si JM pa rin ang kausap niya na, ano po yung ginawa po ninyo? Ba't po namaga? Ano po nangyari? So ganito sinabi niya, tinanggal ko siya ng kusa, kasi nga ganito ganyan kineme, basta mga ganon, basta hindi ko na siya pwedeng sabihin, baka kasi malaman niya kung sino siya. Charis! Pero bago ang lahat nun, ang dami niyang sinabi, halos umiyak na si JM, syempre si JM, maraming nakakilala sa kanya na iyakin talaga siya.
Siyempre, as ate, hindi ko siya tunuturing na tao lang, na staff lang. Tuturing ko siya na bilang kapatid, kahit yung bagong staff ko. Kung ano yung pakikitungo ko doon kay JM, parehas sila. Alam nilang parehas yan. So, ito na nga. Hindi ako papayag na gaganunin yung aking mga angels. Ako ang unang makakaharap nila. Alam nila yon. Kaya sabi sa akin ni Angel, ni JM, ate, wag mo na ako ipagtanggol. Hayaan mo na, sige na, ibigay na natin yung gusto niya. So, sabi ko sa kanya, wag kang mag-alala. Hindi pwedeng hindi kita ipagtatanggol kasi tama naman yung mga sagot mo. Kasi nagkaroon lang kasi sila ng problema sa pagsagot ng client. Mainahon makipag-usap tong aking angel na si JM, pero yung isa, parang meron siyang gustong iparating, meron siyang gustong mangyari. Kaya yung time na yon, ako na yung kumausap, ako na yung nakipag-message sa kanya, sabi ko, hello ma'am, ako po yung owner, ako po to yung ari po, pasensya ka na kung ano po yung nangyari, first time nyo po sa amin, pasensya na, ganito, ganyan. Ibigay ko na lang po kung ano po yung gusto po ninyo. Wag na lang po tayo magsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Ginanong ko siya. Then sabi niya, okay, uminahon siya. Nung sinabi ko sa kanya na ako yung owner, uminahon siya. Ang ending, binigay ko yung gusto niya at naging okay kaming dalawa. Ang lesson learned doon, hindi natin kailangan makipagtalo. Hindi natin kailangan idaan sa itang ulo. Kailangan tayo laging mahinahon. Ayan, ang dami ko na naman daldal sa inyo. My God. So ito na nga, papakita ko na nga sa inyo yung outcome ng aking ginawa. Camera. Okay. Ulat. Okay. Ulat. Okay. Ulat. Derma yung pupuntahan muna. Ano ka? Oo, sige. Kung sinong pinagpaniwala. Sisigurin ko mag-dialogue siya sa akin. Ganda. Ako, titigil mo na. At magmang makaawa siyang pilitin ko rin siya. Ako nabawa. Popoy, siguro sa puntong ito ay marami sa mga listeners ninyo ang napapakamot na nandito. Siguro marami na rin ang napapatanong kung ano. So, yun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah!